Rito, buksan niyo na ang inyong kaisipan. Kung kayo tunay na may pananampalataya, lahat ng mga kabataan dito ay dinadala sa tamang landas. Praise the Lord! Ang lahat ng kabataan dito, ngayon na narito, sila ang umpisa ng pagbabago! Praise the Lord! Amen! At kung ang nais ng pamunuan ng bansang ito ay pagbabago, siya ang unang-unang dapat makakilala sa Diyos! Ang tunay na leader, dapat kilala ang Diyos. Para ang karunungan ng Diyos ay taglay niya sa pamamahala niya. Praise the Lord! Amen! Kaya kung kayo pipili ng mamumuno sa inyong barangay, piliin ninyo ang tunay na kilala ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Malalaman niyo yan sapagkat kayo ay mga anak na ng Diyos. Kaya sa susunod pang mga pagkakataon na magkakaroon pa ng eleksyon, unang-unang hahanapin ninyo ang tao bang yan ay dala ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Dito sa gawain ito, ang leader ninyo dito ay ang lingkod na nasa unahan. Kung ano ang sasabihin niya, karunungan taglay galing sa Diyos, yun ang ibibigay sa inyo. Praise the Lord! Amen! Ayaw ng babaeng ito na may mapapahamak na isa sa kawan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Ayaw niya na may isang malalaglag dito. Kaya ang kooperasyon ng mga magulang nila kailangan ng lingkod. Praise the Lord! Amen! Kapag wala sa gawain ng lingkod at wala ang mga anak ninyo sa gawain, kayo na ang bahala sa mga anak niyo. Praise the Lord! Sa loob ng tahanan, kayo ang susubaybay sa kanila. At kung ano ang napapakinggan nyo dito, yun, itutuloy nyo lang yun sa loob ng tahanan ninyo. Praise the Lord! Amen! Pagmamahal ang kailangan ng bawat isa. Pagmamahal. Kung nagkasala noon, humingi ng kapatawaran. Sama-sama niyo sa lubungin ng Diyos. Kailan ba darating ang Diyos? Ah, hindi pa siya muling bumabalik. Sa muling pagbabalik ng Diyos, kukunin niya ang para sa Kanya. Praise the Lord! Amen! Bubuhayin ang mga patay na nananampalataya at sasalubungin sa alapaap kasama ang mga buhay pa na nananalig sa Diyos at isasama ng Diyos sa paraiso. Praise the Lord! Amen! Ibig sabihin may maiiwan dito? May maiiwanan ba rito? Wala po. Meron! Yung mga hindi anak ng Diyos! Praise the Lord! Amen! Sila ang magdaranas ng parusa ng Diyos. Kaya ang problemahin nyo muna, makakasama ba kayo pagdating ng Diyos? Opo. Problemahin nyo muna yan. Huwag nyo nang problemahin yung hindi makakasama. Ang tanong, makakasama ba kayo pagdating ng Diyos? Praise the Lord! Amen! Ang ginagawa ngayon ng banal na Espiritu dito sa gawain ito ay inaaralan kayo at inaayos ang buhay nyo para sa muling pagbabalik ng Diyos. Praise the Lord! Ay Amen! makasama kayo! Kapagkat hindi lahat ay makakasama, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makapapasok sa langit, kundi ang lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Praise the Lord! Amen! Kaya Gilbert, ikaw ay nagbago, tuwan-tuwa ang tatay mo at mga kapatid mo, babalik ka pa ba sa dating buhay mo? Hindi na po. Praise the Lord! Amen! Kim, okay na kayo ng daddy mo?
Si daddy naman okay talaga eh. Ikaw lang, hindi. Di ba? Alam ng Diyos ang pangyayari sa buhay ng iyong ama. Maaaring hindi mo pa yan alam. Sa Diyos walang naililihim. Praise the Lord! Amen! Subalit hindi naging madali yun sa iyo, Kim. Nagkaroon ka ng galit, puot, sama ng loob sa iyong daddy. Pero dahil sa gawain ito, unti-unting nagbago ang damdamin mo at nasabi mo, Dad, I love you. Praise the Lord! Amen! Dad, pahingi ako ang camera. Daddy, yung camera ko. Si Kim hindi ganyan dati. Kung ayaw mo, wag mo. Praise the Lord! Amen! Ang lahat ng yan ay pinagtiyagaan ng daddy ni Kim. Sapagkat alam ng daddy ni Kim kung nasaan siya nakatayo. Alam niya ang mga bagay-bagay na ginagawa niya para sa mga mahal niya sa buhay. Praise the Lord! Amen! Ang lahat ng anak ng Diyos ay alam ang sitwasyon sa harapan ng Diyos. Kaya kung sa tingin ng iba, ikaw ay nagkakasala, huwag mo problemahin yon. Kaya lang mag-iingat ka kasi baka maging sanhi ka ng pagkakasala ng iba. Kung marunong kayo makipag-usap sa Diyos, direkta, ingatan nyo naman yung mga tao nasa paligid nyo na hindi nakakaunawa ng ginagawa nyo. Hindi nila alam, marunong pala kayong kumonek sa God. Ang lingkod ng Diyos na ito, kung ano ang meron ng daddy ni Kim, pareho. Praise the Lord! Amen! At kung ano ang meron ng papa ni Gil, pareho din. Praise the Lord! Amen! Kapalagay nyo, kapag silang tatlo nagsama, ano mangyayari sa bayan ng Diyos? Praise the Lord! Amen! O sige, sila na lang dalawa, wag nang isama yung lingkod. Diba yung lingkod, lagi nasa unahan yan eh. Sila, nasusuporta sa mga kabataan. Simula ngayon, sa palagay nyo, may isa kayang malalaglag na anak ng Diyos dito? Praise the Lord! Amen! Ang kailangan lamang, desisyon. Tayo, Milencio. Si Milencio, papakilala ng Diyos sa inyo, galing sa Iglesia ni Cristo. At tagal ng kasama ng lingkod, hindi bumibitaw sa gawain. Tagtad na niya ng mga kagagawa ng mga masamang espiritu. Gusto na siyang patahimikin ng masasamang tao. Subalit hanggang ngayon, nandyan pa rin, kasama ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Di niya na itatanong si Milencio, kahit sa nabuti niyan, ng kagagawa ng masamang espiritu, hindi yan sumusuko. Kahit nasa bus yan, o nasa motor yan, biglang mahihilo yan, tuloy pa rin. Nakakarating pa rin sa gawain. Praise the Lord! Amen! Ang Diyos na nangako kay Abraham, Isaac at Jacob, yun din. Bob, Jacob, yun din ang Diyos ninyo ngayon. Praise the Lord! Amen! Si Abraham, kaisa-isang anak. Ano ang sabi ng Diyos? Ialay mo yan sa akin. Ha? Sino nakakaalam ng kwento ni Abraham? Sino sa inyo dito ang may anak na kapag sinabi ng Diyos, ialay mo nga sa akin ang anak mo, anong gagawin mo? Ibigay ko alang-alang po sa Panginoon. Praise the Lord! Amen! Ang babae, nag-alay sa Diyos bago siya naging lingkod. Ano? At sino ang inalay niya? Ang tatay ng mga anak niya. Praise the Lord! Amen! Sa kadahilanan gusto mag full-time worker ng babaeng ito, hindi siya magiging full-time worker hanggat nandyan yung tatay ng mga anak niya.
So nakipag-usap siya sa Diyos, Panginoon, gusto kong maging lingkod full time. Kunin mo na ang tatay ng mga anak ko. Kunin mo na ang buhay niya. After ilang buwan, namatay. Di man naiintindihan, pero ang Diyos at ang lingkod ang nag-uusap. Matagal na kasi tinawag ng Diyos ang babaeng ito, dalaga pa siya. At ang babae nag-desire, iwan ang lahat, pati ang trabaho niya. Lahat. Kaya kung meron kayo, kailangan sa Diyos, desire lang ang kailangan niyong gawin. Desire, sumunod na sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Kapag sumunod ka sa Diyos, sasabihin ba sa iyo ng Diyos, huminto ka na, huwag ka na sumama sa akin. Ano ang sabi ng Diyos? Ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Praise the Lord! Amen! Kaya kahit may bagyo, kahit anong laki ng problema mo, manatili ka sa Diyos. Mawawala lahat ng problema yan. Maiiwan yan. Subukan ninyo. Huwag niyong problemahin yung problema. Para sa mga kapos sa financial, sino ba ang may-ari ng lahat ng bagay? Sa Diyos kayo humingi. Praise the Lord! Amen! Para sa mga magulang na paminsan-minsan na nakakasama ang anak, asawa, mahirap sapagkat ang pamilya dapat ay sama-sama. Praise the Lord! Amen! Ngayong narito ang Diyos at ang tinig ng Diyos ay naririnig nyo. Kahit malayo kayo sa isa't isa, huwag yung aalisin ang tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Praise the Lord! Amen! Kung alam niyo lamang na ang Diyos din ay nahihirapan, na kayo'y naririto pa. Kung alam niyo lamang na ang Diyos ay gusto'y kasama na kayo sa paraiso. Praise the Lord! Amen! Na sa bawat pagdurugo ng puso nyo, na sa bawat paghihirap ng kalooban ninyo ay naghihirap din ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi lang kayo ang naghihirap, ang Diyos din ay nahihirapan. Gusto niyang kayo'y maligtas. Kaya narito at sinasabing anak, naiintindihan mo ba? Ang Diyos kausap mo. Praise the Lord! Amen! Nauunawaan niyo ba na ginawang posible ng Diyos na mahayag ang tinig niya? Para lamang sabihin, mahal kita. Para na sabihin na mahal ko kayo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Nawa sa lahat na nakakarinig ng tinig na ito. Ngayon, magdesisyon kayo. Panginoon, gusto ko ring humayo, kagaya ng babaeng yan. Gusto ko ring humayo at ipagsigawan ka. Praise the Lord! Amen! Napagkat napakabuti mo, Panginoon. Kaming lahat ay mahal mo. Kahit hindi kami lahat nagmamahal sa iyo. Lahat kami ay mahal mo, sapagkat kami ang dahilan bakit napako ka sa krus. Praise the Lord! Amen!